Maagang nagising ang buong bahay ng pamilya Velasco. Ang malawak nilang mansyon sa tabi ng ospital ay abala sa mga kasambahay. May nagwawalis, nagluluto, at nag-aayos ng hardin. Ngunit sa itaas ng ikalawang palapag, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw. "Mang Roger, nasaan ka ba? Bakit hindi pa nakahanda ang sasakyan?" Sigaw ng dalagang si Isabel Velasco habang nakatayo sa balkonahe suot ang kanyang mamahaling night robe. Mabilis namang lumabas mula sa garahe ang matandang driver na si Mang Roger. Bahagya itong hinihingal habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Pasensya na po, senyorita. Nagkaaberya lang po sa gulong. Ayos na po, handa na po ang sasakyan." Ngunit imbes na maunawaan, lalo pang nagalit itong si Isabel. "Kung hindi ka lang matanda at kaibigan ng tatay ko, matagal na kitang pinalis dito. Wala kang silbi. Laki kang palpak." Napatungo na lamang si Mang Roger. Sanay na siya sa mapanlait na salita ni Isabel. Ilang dekada na siyang naninilbihan sa pamilyang Velasco at kahit kailan ay hindi siya pinakitaan ng galang ng dalaga. Sa hapagkainan, masayang nagkikwentuhan sina Dr. Francisco at Dr. Leticia, mga magulang ni Isabel. Pareho silang iginagalang ng komunidad dahil sa kanilang kabutihang loob. Madalas silang tumutulong sa mga mahihirap na pasyente, nagbibigay ng libreng gamutan at sumusuporta sa mga charity mission. "Anak, samahan mo sana kami bukas sa libreng medical mission sa Barangay San Roque," wika ni Dr. Leticia habang naglalagay ng pagkain sa pinggan ng anak. Agad na napangawi si Isabel. "Ma'am, seriously? Doon na naman sa lugar na puro alikabok? Puro amoy pawis at siksikan? Hindi ako pupunta doon para lang sayangin ang oras ko. Baka mahawa pa ako sa kung ano-anong sakit nila." Nagkatinginan ng mag-asawa. Alam nilang malayo ang ugali ng kanilang anak sa kanila. Sa halip na kabutihan at malasakit, mas nangingibabaw kay Isabel ang kayabangan at pagiging mapanghusga. Pagkatapos kumain, tumawag si Isabel sa kanyang mga kaibigan para mag-shopping sa lungsod. Paglabas ng bahay, nakatayo na si Mang Roger sa tabi ng sasakyan. Ngunit dahil sa mabigat na bag na dala niya, bahagya siyang napatigil bago buksan ang pinto. "Napakabagal mo talaga, Mang Roger. Hindi ba trabaho mo lang naman ang magbukas ng pinto? Para kang pagod na pagod ka agad?" Malutong na sabi ni Isabel habang pinagtatawanan siya ng mga kaibigan. Sumakay siya sa loob ng kotse at isinara ng malakas ang pinto. Halos tumama na sa kamay ng matanda. Napatingin na lamang si Mang Roger sa kanya. May lungkot at pangunawa sa mga mata. Ngunit wala ni isang salitang lumabas sa kanyang bibig. Habang papalayo ang sasakyan, nanatiling tanaw ni Mang Roger ang alikabok sa kalsada. Tahimik siyang napabuntong hininga. Sanay na siyang pagtawanan, sigawan, at maliitin. Ngunit kahit ganoon, buo ang kanyang pasya. Mananatili siyang tapat sa pamilyang minsang tumulong sa kanya noong siya'y walang-wala. At si Isabel, walang kamalay-malay na ang matandang madalas niyang inahamak, ang siya palang magiging dahilan ng kanyang pagbabago at ng kanyang ikaliligtas. Maghahating gabi na, ngunit gising pa rin si Mang Roger. Nakaupo siya sa lumang bangkong kahoy sa kanilang maliit na bahay sa likod ng mansyon ng mga Velasco. Tahimik na pinagmamasdan niya ang bituin sa langit. Hawak ang isang lumang litrato ng kanyang pamilya. Larawan nila noong buhay pa ang kanyang asawa at maliit pa ang kanyang mga anak. Napangiti siya, kahit may halong lungkot. "Kung hindi dahil sa pamilya Velasco, baka wala na rin ako ngayon," bulong niya sa sarili. Naalala niya ang panahong halos mawalan siya ng anak dahil sa malubhang sakit. Walang-wala siya noon, pero si Dr. Francisco ang siyang tumulong at nagpagamot sa bata ng walang hinihinging kapalit. Dahil doon,
Nangako siya sa kanyang sarili na habang may lakas pa siya, maninilbihan siya sa pamilya ng buong puso. Kahit pa madalas siyang laitin ni Isabel, tiniis niya ang lahat ng iyon. Para kay Mang Roger, ang kabutihang ginawa ng mga magulang nito ay higit pa sa anumang sakit ng loob na kanyang dinaranas. Kinabukasan, maagang dumating ang mga kaibigan ni Isabel, pawang mga anak ng mayayaman din. Nakasakay sa magagarang kotse, may dalang mamahaling gamit, at sa halip na bumati, agad na nagreklamo ang dalaga. Mang Roger, linisin mo nga tong kotse. Halatang napabayaan mo. Nakakahiya sa mga kaibigan ko. Aniya, habang tumatawa ang mga barkada nito. Ang tanda na kasi ng driver mo. Isa pa, baka naman pwede nang palitan niya ng mas bata at mas maayos kumilos. Dagdag ng isa niyang kaibigan na ikinatawa ng iba. Napatungo si Mang Roger at tahimik na nagsimulang punasan ng kotse. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya nagalit. Ang mas naramdaman niya ay awa. Awa sa dalagang lumaki sa karangyaan, ngunit kulang sa tunay na aral ng buhay. Habang nagsasaya sina Isabel at ang kanyang mga kaibigan sa mall, iniisip ni Mang Roger ang malaking pagkakaiba ng mga magulang ng dalaga at ng anak mismo. Si Dr. Francisco at Dr. Leticia ay halos araw-araw niyang nakikitang tumutulong sa mahihirap. Minsan pa nga ay personal nilang dinadalhan ng pagkain ng mga pasyente. Ngunit si Isabel, tila hindi alam ang halaga ng malasakit at paggalang. Kinagabihan, habang nag-aayos ng garahe, narinig niya ang pagtatalo ni Isabel at ng kanyang ina. Anak, bakit palaging mainit ang ulo mo? Hindi ka ba napapagod sa pangalipusta sa mga tao? Tanong ni Dr. Leticia. Puno ng lungkot ang tinig. Ma'am, you don't understand. Hindi ko kasalanan kung mabagal sila. Kung hindi sila kasing galing ko, bakit ko sila igagalang kung wala naman silang silbi? Natigilan si Mang Roger sa narinig. Hindi niya akalaing ganoon kabigat ang iniisip ni Isabel patungkol sa kanila. Ngunit imbes na masaktan, ang inisip na lamang niya. Darating ang araw, matututo rin siya. Kailanman, hindi kayang tabunan ng yaman ang halaga ng kabutihang puso. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Nagdarasal na sana, bago pa man mahuli ang lahat, mabuksan ang mga mata ng dalaga sa tunay na kahulugan ng buhay. Hindi niya alam, mabilis nang darating ang pagkakataong iyon, at siya mismo ang magiging daan ng pagbabago. Mainit ang hapon sa mansyon ng mga Velasco. Abala si Isabel sa kanyang kwarto. Nag-aayos ng mga mamahaling damit at alahas na isusuot sa isang eksklusibong pagtitipon. Ang selebrasyon ay para sa kaarawan ng isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan. At naroon halos lahat ng kilalang personalidad sa kanilang lungsod. Paglabas niya ng bahay, tulad ng nakasanayan, nakapwesto na si Mang Roger sa tabi ng sasakyan. Mag-ingat po tayo sa biyahe, senyorita. Mahinaong paalala ng matanda. Basta mabilis at huwag kang palpak. Ayokong malate. Malamig na tugon ni Isabel. Sabay upo sa likurang bahagi ng kotse. Pagdating nila sa hotel, agaw pansin si Isabel sa suot niyang magarang gown. Ngunit habang tumatagal ang gabi, napansin ng ilan na parang matamlay siya. Habang nagsasayawan ng kanyang mga kaibigan, bigla siyang napaupo. Pinagpapawisan ng malamig at nanlalabo ang paningin. Isabel, okay ka lang ba? Tanong ng isa sa mga kaibigan. Ngunit bago pa siya makasagot, tuluyan na siyang nawala ng malay. Nagkagulo ang lahat. May mga sumigaw at agad na tumawag ng ambulansya. Nabalitaan ni na Dr. Francisco at Dr. Leticia ang nangyari at agad silang nagtungo sa ospital, ang mismong pag-aari ng kanilang pamilya. Sa emergency room, masama ang lagay ni Isabel. Habang tinitingnan siya ng mga doktor, lumapit si Dr. Francisco. Ano ang kalagayan ng anak ko? Tanong niya, bakasang pag-aalala sa tinig. Doktor, mababa po ang hemoglobin niya at may problema sa kanyang dugo. Kailangan po ng agarang blood transfusion.
Ngunit ang uri ng dugo niya ay bihira at wala kaming available sa blood bank ngayon. Paliwanag ng isa sa mga doktor. Kinabahan si Doktora Leticia. Paano kung walang makitang donor kaagad? Delikado po ang kondisyon niya. Kailangan niya ng dugo sa lalong madaling panahon. Tugon ng isa pang doktor. Agad silang naghanap ng donor mula sa mga kaibigan at kamag-anak. Ngunit wala ni isa ang tumugma. Ang bawat segundo ay tila ginto. At habang lumilipas ang oras, lalong nanganganib ang buhay ni Isabel. Sa labas ng silid, narinig lahat ni Mang Roger ang usapan. Hindi na siya nagdalawang isip. Lumapit siya sa doktor at mahina ngunit matatag na sinabi, Dok, ako na po. Itest niyo po ako. Baka tugma ang dugo ko sa kanya. Nagkatinginan ng mga doktor. Agad nilang isinagawa ang pagsusuri. At laking gulat ng lahat nang malaman na tugma nga ang dugo ni Mang Roger sa bihirang uri ng dugo ni Isabel. Handa na po ba kayong mag-donate kaagad? May edad na rin po kayo. Baka mahirapan ang katawan niyo. Tanong ng doktor. Ngumiti si Mang Roger. Kung buhay ng senyorita ang nakataya, kahit ilang beses pa akong magbigay, ay handa ako. Para ko na rin siyang anak. Sa sandaling iyon, napahinto si Dr. Francisco at Doktora Leticia. Nabagbahag ang kanilang damdamin. Ang matandang palaging binabastos at minamaliit ng kanilang anak ang siyang bukal sa loob na nagsakripisyo upang maligtas lamang ito. At sa loob ng operating room, nagsimula ang transfusion, isang pagsasakripisyo na magbibigay ng bagong pag-asa kay Isabel at magbubukas ng pinto sa pagbabagong matagal nang hinihintay ng kanyang mga magulang. Tahimik ang buong ospital habang isinasagawa ang transfusion. Nakatulog si Isabel, payapa ngunit nanghihina. Sa kabilang kama ay nakahiga si Mang Roger. Nakakabit ang swero at tubo ng dugo na dumadaloy patungo sa ugat ng dalaga. Sa bawat patak ng dugo, tila ba'y pinapasa niya hindi lamang ang bahagi ng kanyang buhay, kung hindi pati na rin ang kanyang pagmamahal at tapat na paglilingkod. Sa labas ng silid, halos hindi mapakali sina Dr. Francisco at Doktora Leticia. Hawak-hawak ng ina ang rosaryo, habang paulit-ulit na nagdarasal. Si Dr. Francisco naman ay nakatingin lamang sa salamin ng operating room. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Hindi ko akalain, Francisco. Mahinang sambit ni Leticia. Ang taong madalas na pinapahiya ng anak natin, siya pa pala ang magliligtas sa kanya. Tumango si Dr. Francisco. Nangingilid ang luha. Kung wala si Roger, baka mawala na tayo ng anak ngayon. Makalipas ang ilang oras, natapos ang transfusion, patagumpay na nailigtas si Isabela mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit si Mang Roger, dahil sa edad at panghihina ng katawan, ay kinailangang manatili sa observation room. Nang magising si Isabel kinabukasan, una niyang nakita ang kamay ng ina na hawak ang kanyang kamay. Anak, salamat sa Diyos at ligtas ka na. Bulong ni Leticia, nangingilid ang luha sa kagalakan. Naguguluhan pa si Isabel. Ma'am, anong nangyari? Bakit ako nandito? Dahan-dahang ipinaliwanag ng kanyang ama. Nag-collapse ka, anak. Kinailangan mo ng dugo at wala kaming makuha ng donor na tugma. Kung hindi dahil kay Mang Roger, baka wala ka na ngayon. Natigilan si Isabel, parang tinamaan ng malamig na hangin ang kanyang dibdib. Si Mang Roger? Tumango si Leticia. Oo, anak. Siya ang nagbigay ng dugo mo. Siya ang nagligtas ng buhay mo. Hindi nakapagsalita si Isabel. Sa halip, umalik sa kanyang alaala ang lahat ng panahong pinahiya at sinigawan niya ang matanda. Ang bawat panlalait na salita, ang bawat pangmamaliit, ang bawat tawanan kasama ang kanyang mga kaibigan habang siya inalipusta. At ngayon, ang taong iyon ay nagbigay sa kanya ng ikalawang buhay. Kinagabihan, nagtungo si Isabel sa kwarto kung saan nagpapahinga si Mang Roger. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at nakita niya ang matandang nakahiga, payapa ngunit halatang pagod. Lumapit siya, halos nanginginig. Mang Roger? Mahina niyang tawag.
Tumilat ang matanda at ngumiti nang makita siya. Senyorita, mabuti at magaling ka na. Napaluha si Isabel. Bakit? Bakit mo ginawa yun para sa akin? Sa lahat ng pang-aaway ko, sa lahat ng panlalait ko sa'yo, bakit mo pa rin ako sinagip? Mahina ngunit tapat ang tinig ni Mang Roger. Kasi pamilya mo ang dahilan kung bakit ako buhay pa, senyorita. Kung may utang na loob ako, yun ay sa mga magulang mo. At ikaw, kahit anong mangyari, anak ka pa rin sa paningin ko. Hindi na napigilan pa ni Isabel ang pagtulo ng kanyang luha. Sa unang pagkakataon, napayuko siya, hindi dahil sa kahihiyan, kung hindi dahil sa matinding pagsisisi. Sa katahimikan ng silid, nagsimula ang pagbabagong hindi niya inakalang mangyayari. Isang pusong marunong magpakumbaba at magpasalamat. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Isabel. Ngunit habang nagpapahinga siya sa silid ng ospital, hindi mawala sa kanyang isipan ang ginawa ni Mang Roger. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang lahat ng alaala kung paanong madalas niyang pinapahiya at inaaway ang matanda. Ang bawat salita niyang binitawan noon ay parang mga patalim na ngayon ay bumabalik na tumutusok sa kanyang puso. Isang umaga, nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagtungo sa silid ni Mang Roger. Nakita niyang nakaupo ito sa kama, nakasandal at may hawak na librong panalangin. Napatigil siya sa may pintuan, parang bata na nahihiyang lumapit. Mang Roger? Mahinang tawag niya. Agad na bumaling ang matanda at nginitian siya. Senyorita Isabel, maayos na po ba ang kalagayan niyo? Hindi nakasagot kaagad ang dalaga. Sa halip, biglang bumuhos ang kanyang luha. Lumapit siya at naupo sa gilid ng kama. Mang Roger, patawarin niyo po sana ako. Ang dami kong nagawang mali sa'yo. Ang dami kong masasakit na salitang binitawan. Ni minsan, hindi po kita ginalang. Ikaw pa ang nagligtas sa aking buhay. Tahimik lamang si Mang Roger. Tila pinag-iisipan niya kung papaanong sasagutin ng dalaga. Senyorita, hindi ko naman iniisip ang bagay na yon. Bata ka pa, marami ka pang matututunan. Pero ang mahalaga, ligtas ka na at may pagkakataon pang baguhin ang mga bagay na hindi maganda. Pero hindi pa rin mapigil ni Isabel ang pagsisisi. Kung pwede lang, gusto kong bawiin ang lahat ng ginawa ko. Pero alam kong hindi na pwede. Kaya simula ngayon, nangangako ako na hindi na ako magiging ganoon. Gusto kong baguhin ang sarili ko. Nang makalabas sila ng ospital makalipas ang isang linggo, kapansin-pansin ang pagbabago kay Isabel. Hindi na siya sumisigaw sa mga kasambahay. Sa halip, magalang na siyang bumabati at nagpapasalamat. Maging ang mga kaibigan niyang laging kasangga sa panlalait, nagulat sa nakikitang pagbabago. Isang hapon, dumating ang ilan niyang kabarkada sa mansyon. Habang nagkikwentuhan sila, dumaan si Mang Roger bitbit ang ilang gamit. Uy Isa, nandiyan na naman yung matanda mong driver oh. Biro ng isa sa kanila. Hindi ka ba nahihiya? Hindi mo pa rin pinapalitan? Ngunit laking gulat ng lahat sa naging sagot ni Isabel. Hindi maaari at hindi ko yung gagawin. Dahil si Mang Roger, ang dahilan kung bakit buhay pa ako ngayon. At kahit anong sabihin nyo, mas karapat dapat siyang igalang kaysa sa kahit sinong kilala ko. Natahimik ang kanyang mga kaibigan. Hindi nila akalaing maririnig nila ang ganong mga salita mula kay Isabel. Ang dating kilalang mapagmalaki at palaging nakataas ang kilay, ngayon ay napakabuti na. Sa mga sumunod na araw, napatunayan ng lahat na hindi lamang sa salita ang pagbabago ng dalaga. Siya mismo ang unang nag-aabot ng pagkain sa mga kasambahay. Siya na ang kumakausap ng maayos kay Mang Roger. At minsan pa'y siya ang nagkukusang tumulong sa mga gawaing bahay. At sa bawat ngiti ng mga tao sa paligid, unti-unting nararamdaman ni Isabel ang bagay na noon ay hindi niya kilala. Ang tunay na saya ng pagiging mapagpakumbaba. Lumipas ang ilang linggo at tuloy-tuloy ang pagbabago ni Isabel. Ang dating dalagang laging nakataas ang kilay, ngayon ay marunong nang umiti
at bumati sa mga kasambahay. Ngunit gaya ng kasabihan, hindi madaling panindigan ng pagbabago, lalo na kung sinusubok ng tukso at panghahamak ng iba. Isang Sabado, inimbitahan muli ng kanyang mga kaibigan si Isabel sa isang private party. Nagdalawang isip siya kung dadalo, ngunit sa huli, napapayag na rin dahil sa matagal na rin niyang hindi nakikita ang grupo. Pagdating niya sa lugar, agad siyang binati ng dati niyang tropa. Mga babaeng bihis na bihis at lalaking sanay sa marangyang buhay. Isa, finally you're back. Bati ng isa niyang kaibigan. Ngunit agad nilang napansin ang kakaibang aura ng dalaga. Hindi na ito kasing yabang ng dati. Mas payapa at magalang na ang kilos. Habang nagkikwentuhan sila, biglang napunta ang usapan kay Mang Roger. Isa, totoo bang yung matanda mong driver ang nagligtas sa'yo? Grabe naman, parang eksena sa pelikula. Biro ng isa sabay tawa. Kung ako sa'yo, papalitan ko na siya. Nakakahiya kaya. Lolo na ang itsura ng driver mo eh. Dagdag pa ng isang lalaki. Na sinabayan ng halakhakan ng iba. Tahimik lamang si Isabel sa una. Dati, tatawa rin siya at makikisabay sa panghahamak. Pero ngayon, iba na ang kanyang puso. Tumayo siya at matapang na tumingin sa kanila. Hindi ko hahayaang bastusin niyo si Mang Roger. Kung wala siya, wala na ako ngayon. Ang edad niya ang karangalan niya. Mas marami siyang pinagdaanan at mas karapat-dapat siyang igalang kesa sa atin. Kung kayo, wala kayong alam kung hindi tumawa at mang-insulto, siya naman, nagbigay ng dugo para mabuhay ako. Natahimik ang buong grupo. Ramdam nila ang bigat ng mga salita ni Isabel. Isa sa kanila ang bumulong. Nagbago na nga talaga si Isa. Tumango siya, may ngiting may kumpiyansa. Oo, nagbago na ako. At proud akong sabihin na natuto akong magpasalamat at magpakumbaba. Kung hindi nyo kayang respetuhin si Mang Roger, hindi na rin natin kailangang maging magkakaibigan. Iniwanan niya ang grupo at lumabas ng venue. Habang naglalakad papunta sa kotse, naramdaman niya ang kakaibang ginhawa. Naroon si Mang Roger, nakatayo at matyagang naghihintay. Senyorita, maaga ata kayong umuwi. Tanong ng matanda. Ngumiti si Isabel at umiling. Hindi ko na kayang ugali nila, Mang Roger. Mas gusto kong makasama ang mga taong totoo kesa sa mga taong hindi marunong rumispeto. Napangiti si Mang Roger. Kita ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Salamat sa inyo, senyorita. Ngayon ko lang nakita ang tunay na ganda sa inyo. Kinabukasan, ipinasya ni Isabel na sumama sa kanyang mga magulang sa libreng medical mission. Doon, siya mismo ang nag-abot ng mga gamot at pagkain sa mga bata. At sa bawat ngiti ng mga taong natutulungan niya, lalo niyang nauunawaan ang halaga ng pagbabago. Ang dating Isabel na mapagmalaki at mapanglait, unti-unti nang napapalitan ng Isabel na marunong magpahalaga at magbigay ng malasakit. Ngunit higit pa rito, natutunan niyang manindigan para sa tama, kahit pa siya'y pagtawanan o husgahan ng iba. Isang buwan nang lumipas mula nang mailigtas ni Mang Roger ang buhay ni Isabel. Sa panahong iyon, tuloy-tuloy ang naging pagbabago ng dalaga. Lahat ng kasambahay sa mansyon ay ramdamang malaking kaibahan. Kung dati takot silang lumapit sa kanya, ngayon ay siya pa ang unang bumabati at nag-aabot ng ngiti. Maging ang kanyang mga magulang ay labis na natutuwa sa nakikitang paghubog ng kanilang anak. Isang gabi, nagpasya sina Dr. Francisco at Dr. Leticia na maghanda ng isang espesyal na salo-salo. Hindi ito para sa kanila, kung hindi bilang pasasalamat kay Mang Roger. Inimbitahan nila ang malalapit na kaibigan, ilang doktor mula sa ospital at maging ang ilang kasambahay upang saksihan ang mahalagang okasyon. Nang tumating ang gabi ng selebrasyon, nagulat si Mang Roger nang makita ang magarang ayos ng hardin ng mansyon. May mga ilaw na nakasabit sa bawat puno. May banda na tumutugtog ng malumanay na musika. At nakahanda ang masasarap na pagkain. Hindi niya alam na siya pala ang pangunahing dahilan ng pagtitipon. Mang Roger, bungad ni Dr. Francisco, ang gabing ito ay para sa iyo. Dahil sa tapang at pagmamahal mo.
May pagkakataon pa kaming makasama ang aming anak. Hindi matutumbasan ng anumang bagay ang ginawa mo. Laluha ang matanda. Halos hindi makapaniwala na siya, isang simpleng driver, ang pinagkakautangan ng lahat ng pasasalamat. Ngunit mas lalong naging emosyonal ang gabi nang tumayo si Isabel sa gitna ng lahat upang magsalita. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya. Nanginginig ang boses, ngunit puno ng damdamin. Ako po si Isabel, at alam ko pong kilala niyo ako bilang anak ni na Dr. Francisco at Dr. Leticia. Pero ngayong gabi, hindi ko gustong makilala bilang anak nila. Gusto kong makilala bilang taong nagkamali at natutong magbago dahil sa isang dakilang tao. Walang iba kung hindi si Mang Roger. Nilingon niya ang matanda at doon ay tuluyang bumuhos ang kanyang luha. Mang Roger, patawarin mo po ako. Lahat ng ginawa kong pangbabastos, lahat ng masasakit na salitang binitawan ko, alam kong hindi ko na mababawi. Pero simula ngayon, ipinapangako ko sa harapan ng lahat ng tao rito na hindi ko na muling hahayaang manaig ang kayabangan ng puso ko dahil ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng malasakit, ng sakripisyo at ng pagmamahal. Tahimik ang lahat. Marami ang nantig at napaluha. Si Mang Roger, bagamat nagpipigil, hindi rin nakaligtas sa sariling emosyon. Tumayo siya at lumapit kay Isabel. Senyorita, mahina ngunit matatag niyang sabi. Hindi ka na dapat pa humingi ng tawad. Ang mahalaga ay natutunan mong makinig sa puso mo. At ako, masaya na ako na nakikita kong nagbabago ka na. Nagyakap sila sa gitna ng pagtitipon. Isang tagpo na hindi inaasahan ng lahat. Ang dating malamig na ugnayan ay napalitan ng init na tunay na paggalang at pagmamahal. Mula sa gabing iyon, nagbago ang takbo ng buhay ni Isabel. Hindi lamang siya naging mabuting anak, mabuting amo, kung hindi naging huwarang tao rin. Ginamit niya ang kanyang posisyon at kayamanan upang magbigay ng scholarship sa mga mahirap na estudyante. Nag-organisa ng feeding programs at sumama sa mga medical mission ng kanyang mga magulang. At sa bawat hakbang niya, hindi niya nakalimutang magpasalamat sa taong naging inspirasyon ng kanyang pagbabago. Si Mang Roger, ang matandang driver na minsang kanyang hinamak, ngunit kalaunan, ay nagturo sa kanya ng pinakamahalagang aral ng buhay, na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ganda ng damit o dami ng pera, kung hindi sa kababaang loob at pusong marunong magmahal. Lumipas ang ilang taon mula ng gabing iyon ng pagbabago. Ang pangalan ni Isabel Velasco, na dating kilala bilang matapobreng anak ng mga may-ari ng ospital, ay naging tanyag na hindi dahil sa kayamanan ng kanilang pamilya, kung hindi dahil sa mga proyektong kanyang itinatag para sa kapakanan ng mga mahihirap. Naging bukang bibig sa kanilang bayan ng Isabela Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng libreng edukasyon, pagkain, at tulong medikal sa mga nangangailangan. Kasama niya rito ang kanyang mga magulang na buong pusong sumuporta sa kanya. Ngunit hindi niya kailanman kinalimutan kung saan nagsimula ang lahat. Ang sakripisyo ni Mang Roger. Isang hapon, habang ginaganap ang isa sa kanilang feeding program sa isang liblib na barangay, lumapit si Isabel sa mga bata at personal na nag-abot ng pagkain. Hindi na siya ang babaeng laging nakataas ang baba at may kasamang kasambahay sa bawat kilos. Siya na ngayon ang babaeng nakayuko, nakikinig at nakikisalamuha sa mga ordinaryong tao. Ma'am, salamat po. Wika ng isang batang payat na nakatanggap ng kanin at ulam. Kayo po ang aming anghel. Ngumiti si Isabel at hinaplos ang buhok ng bata. Hindi ako anghel, anak. Ang Diyos ang tunay na nagpadala ng biyaya. Ako'y instrumento lamang. At sa likod ng kanyang isip, naaalala niya ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng tunay na kahinaan. Ang gabing muntika na siyang mamatay at si Mang Roger ang nagligtas ng kanyang buhay. Samantala, si Mang Roger ay matanda na at hirap na sa paglalakad, pero patuloy pa ring naninilbihan sa pamilya Velasco.
Ngunit sa ibang paraan na, hindi na siya itinuturing na simpleng driver, kung hindi isa na siyang miyembro ng pamilya. Madalas siyang nakikita sa veranda ng mansyon, pinapainom ng kape ni Isabel at kinakausap patungkol sa mga plano ng foundation. Mang Roger, Minsang sabi ni Isabel habang magkasama silang nagkakape. kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay hindi ko pa rin naiintindihan ang tunay na kahulugan ng buhay. Kayo ang unang nagturo sa akin kung paanong maging tao, hindi bilang anak ng mayaman, kung hindi bilang kapwa. Napangiti ang matanda, pinisilang kamay ng dalaga. Senyorita, wala akong ginawa kung hindi ang mahalin ka na parang anak. Ang pagbabago ay nasa iyo na mula pa noon. Kailangan lang ng pagkakataon para lumabas. Dumating ang panahon na pumanaw na si Mang Roger. Lahat ng tao sa kanilang bayan, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamahirap, ay dumalos sa kanyang libing. Hindi siya iniwan ni Isabel. Siya mismo ang nag-organisa ng lahat. At sa harap ng puntod ng matanda, nangakong muli si Isabel. Hindi ako titigil, Mang Roger. Ang lahat ng gagawin ko mula ngayon ay magiging alaala ng kabutihan mo sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Mananatili kang buhay sa puso ko at ng lahat ng natulungan natin. At tunay ngang natupad ang pangakong iyon. Habang tumatagal, mas lalo pang lumalawak ang foundation. Mas maraming kabataan ang nakapag-aaral at mas maraming pamilya ang nabigyan ng pag-asa. Si Isabel, na dating kilala sa kanyang kayabangan, ay naging simbolo ng pagbabago at kababaang loob. At sa tuwing tinatanong siya ng mga tao kung paanong nagsimula ang lahat, ang lagi niyang sagot. Dahil sa isang taong minsan kong hinamak, ngunit siya palang magiging pinakamahalagang guro ng aking buhay. Ito ang aral ng kwento. Ang kayabangan ay walang naidudulot kung hindi paglayo sa kapwa. Ngunit ang kababaang loob at malasakit ay nagbubunga ng tunay na kayamanan, isang pamana na hindi kukupas sa paglipas ng panahon.